Matagumpay nga po mga idol na ipanalo ng Team USA ang kanilang laban ngayong araw kontra sa Team Canada 86-72 sa pangunguna ni Anthony Edwards na nagtala ng 13 points. Anthony Davis 10 points, 11 rebounds, Stephen Curry 12 points at ang nagawa ni LeBron na 7 points, 5 rebounds, 3 assists. Pero ang mas pinag-usapan nga dito ay ang nakakamanghang chemistry at tandem ni Stephen Curry at LeBron James. Sa katunayan, may ilang fans sa social media at ngayon nga po trending sa social media ang katagang Stephen Curry to Lakers na hindi na rin naman naiwasan pang pag-usapan ang posibleng pagsasama nilang dalawa sa iisang kupunan. Yes mga idol, hindi rin naman mahihirapan si LeBron na ma-recruit si Stephen Curry since eto nga mismo ang nagsabi ng nagdaang araw na matapos nga pong umalis si Klay Thompson sa Golden State Warriors, hindi na nga po siya sigurado kung mananatili pa siya sa mga susunod na taon sa kanyang kupunan. Sa madaling salita, hindi pa rin nga talaga nito sinasarado ang posibilidad na umalis siya sa Golden State Warriors. At kung sakali man nga kung mangyari ito, ang Lakers nga ang nangungunang team na posible niyang sunod na paglaruan dahil siya nga ang nagsabi na matagal na nga po niyang pangarap na makasama si LeBron sa iisang kupunan. Samantala, naipamalas na rin naman ng dalawa kung gaano kaganda ang kanilang chemistry sa tuwing naglalaro silang sabay. Kaya sigurado nga po na magdodomina ito kung sakaling mangyari yan sa Los Angeles Lakers. Well, kung ang Team USA nga po nagbubunyi laban sa Team Canada, meron rin naman ngang isa sa kanilang miyembro ang nasa hindi magandang sitwasyon. Ito nga walang iba kundi si Kawhi Leonard na kusa nga pong umalis sa lineup bago pa magsimula ang exhibition game bunsod ng iniinda nitong injury sa tuhod. Kaya dahil dyan, papalitan nga po siya ni Derrick White sa kanilang lineup. Ayon nga mismo sa naging pahayag nito, nagkasundo nga sila ng kampo ni Kawhi na mag-withdraw sa competition upang sa ganon makapag-focus siya sa recovery ng kanyang nadaling tuhod. Taon-taon na lang nga po nagtatamo ito ng injury, kaya kung sakali man nga pong puwersahin niya ang kanyang sarili na posibleng maaga siyang magretiro sa NBA. Sa kabilang banda naman, kung inyong ang matatandaan bago pa kalabanin ng Team Canada ang Team USA, naging maingay na nga po dito si Dillon Brooks na nagbigay ng babala. Yes mga idol, kailangan nga daw ihanda ng Team USA ang kanilang depensa, gayong eto nga daw ang pupunteryahin niya. Subalit ang akala nga ni Brooks ang kahinaan ng Team USA, siya palang ang tatalo sa Team Canada, gayong dahil nga sa napakahigpit na depensa nakapagtala lamang sila ng 72 points. Yes mga idol, nagkaroon nga ang Team USA ng Black Party sa kanilang laro sa pangunguna ni Anthony Davis. Bagamat man maagang lumamang at nakapagyabang ba ang Canada, ginawa lamang sila ditong intro boys na wala silang maisagot pagdating sa second, third at fourth quarter. Maging si Brooks nakapagtala lamang ng 10 points, kaya hindi nga po niya napigilan na matulala matapos ang nangyaring pagkatalo ng Team Canada. Ika nga'y halos nasayang lamang ang pagyayabang at pagbabanta nito sa Team USA. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.